Nako, ito ho, matapos po ang proklamasyon ay inumpisahan na po ni Senator Ping Lacson yung kanyang pagpuna at pag-atake laban po dito sa Marcos Jr. Administration. Ano ho ito? Yung kanyang binabanggit na ito ho, ang sabi ho ay most corrupt national budget. Itong 2025 GAA, yung General Appropriations Act. Ito, tignan nyo ho. Ayan, lumabas po yan sa Billionario News Channel. Ayan. Mhm. At binabanggit niya talagang grabe ho daw ho ito, no? Napakatiwali. Ito hong budget sa ilalim po ng Marcos Jr. Administration. At ang sabi nga po ni Senator Ping Lacson ay talagang ah, isa po ito sa kanya magiging pangunahing kampanya, no? At magiging role o gagawin niya po sa Senado kapag sila po nagsimula ng umupo sa July. At ang sabi ho niya ay pag-aaralan niya ho yung ano no, yung 3 taon na budget ng Marcos Jr. Administration, kung ano naging pattern. At ito ho, pakinggan niyo ho yung panayam dito po kay Senator Ping Lacson. Yung 3 taong budget para mapag-aralan ko yung pattern. At saka mas matindi kasi yung lalo na yung 2025 budget, mismong ang Pangulo ang nagsabi na napakaraming problema, napakaraming mali do sa ipinasang budget ng Kongreso. Yung pa nga, may mga blanco na sa BICAM lang pinila pa na hindi po o kaya technical working group pa ang nag-fill up ng blanco. Ayon na rin sa yung pinaka Appropriations Committee Chairman o acting chairperson noon si Stella Kimbo. So masama yung pagkapasa. Ang description ko nga doon sa ating 2025 GAA, one of the most corrupt na national budgets na nakita ko na sa 18 taon na nilagay ko sa Senado. Okay, so yun po ang pahayag ni Senador Ping Lacson na matapos po ang proklamasyon at siyempre ay tumakbo siya sa ilalim po ng ticket ng administrasyon. Itong alyansa ng Bagong Pilipinas, ito na ho, bumira na. Ito ho ay pagkapatunay na wala ho, no? Wala pong pwedeng kumontrol at may sariling paninindigan. Ito pong si Senator Ping Lacson. Siyempre, kung para sa bayan, talagang kanyang sasabihin. O, yun po ang kanyang binabanggit, ha? Sabi niya, 2025 GAA is one of the most corrupt national budget. O, sa 18 taon niya raw po sa Senado, ngayon lang daw siya nakakita ng ganito na GAA. So, alam naman natin, kapag ganitong mga banat na ho ito, ay tatagos ho ito mismo kay Pangulong Marcos Jr. At kaya naman ay idudugtong na ho natin dito na talagang hindi na po maiwasan yung pagkapalit ng liderato dyan po sa Senado. At ngayon ay kanyang kinukumpirma ni Senator Ping Lacson na ang posibleng maglalaban ho sa pagka-Senate President, siyempre yung kasalukuyan nakaupo na si Senator Chis Escudero at yung dating Senate President Tito Soto na nagbabalik Senado. Ito, panoorin nyo ho mga kabayan, yung interview pa rin kay Senator Ping Lacson. Issue ko dito, Senator, no? Sa isang interview sa inyo, pagkatapos ng proklamasyon, may nababanggit po kayo na may nakausap kayong hindi bababa ng 13 senator na nais ng isang quote-unquote independent, transparent at competent na Senate President. Paki-explain ho ito, Senator? In general terms, ganun talaga yung ine-aim namin at saka yung karamihan na nakakausap namin, ganun din ang tumbok ng yung kanilang direksyon. Ano? Ang kailangan natin talaga, truly independent, tapos transparent, napaka-importante yung transparency, at saka siyempre competent, hindi yung parang naglulukuhan lang at hindi naman masustansya yung pinag-uusapan sa plenaryo. Kasi importante na makapagbalangkas tayo ng mga panukalang batas o makapagpasa tayo ng batas na talagang makakatulong talaga, hindi yung batas na walang kwenta, tapos hindi maintindihan kung ano yung pakay, ano yung direction. May pinatutungkulan ho ba kayo dito na posibleng maging papalit o susunod, Senator? Sa ngayon, ang maliwanag naman ang dalawang sabihin na nating parang shaping up na magkakatapat sa botohan sa pagka-Senate presidency. Siyempre, yung nakaupo ngayon, si Senate President Chis, at yung dati nakaupo noon
si dating Senate President Tito Soto na nagbabalik din kasama namin bilang Senator-elect. Issue ko dito, Senator. Okay, so yun po ang binabanggit po ni Senator Ping Lacson at dyan po sa Senado ay inaasahan na magkakaroon po ng pagbabago sa liderato. At sabi ho niya ay meron na po silang 13. Yan po ang numero na kailangan para magpalit ho ng liderato sa Senado. At binanggit niya na rin po, kinumpirma po ni Senator Ping Lacson na ang maglalaban sa liderato o sa leadership ng Senate ay ito pong kasalukuyang si SP Chis Escudero at yung dating SP Senate President Tito Soto. O yun po mga kababayan. At ngayon, kanyang binibigyan din paulit-ulit to sa napakaraming interview na dapat ho ay ang Senado ay independent. Yun ho lagi-lagi. Ano ibig sabihin? Hindi ba independent itong liderato ni Senate President Chis Escudero? At dapat ho, credible, kapani-paniwala. At talaga namang yun ho, ang binabagit ni Senator Ping Lacson ay talagang totoo naman ho. At yan ho yung tatak ng Senado Ang tatak ng Senado noon pa man ho mga kababayan na talagang independent at hindi po kayang kontrolin ng Malacanang. Kasi sa mababang kapulungan ng Kongreso, yung tradition at naging perception na talagang parang laging yan po'y masugid na kaalyado ng Malacanang. Di po ba? At kung ganun masugid na kaalyado, nakokontrol. Di po ba? Pero sa Senado, tradisyon din po na talagang kahit sino pa naging Pangulo ng ating bansa ay hindi po kayang kontrolin basta-basta. Siyempre, depende sa mga panukalang batas na siyempre sinasertipikahang urgent bill, talaga namang ina-actionan ho kagad yan dahil para sa tao yon. Pero dito ho, abangan ho natin, mukhang ako sa tingin ko, may bago na hong Senate President sa pagpasok po ng 20th Congress. Ito pong si Senate President Tito Soto, yung dating SP. So, yan po. So, ulitin ho natin, eto na ho, mukhang laglaga na ho at wala nang pakialaman. Natapos na pong eleksyon, tapos na rin ho yung samahan ng alyansa. Kasi Senator Ping Lacson, eto na, bumira na ho. Ang sabi ho, 2025 GAA, pinaka-corrupt na national budget na kanyang nakita ho. At sa loob po ng 18 taon niya dyan po sa Senado. So saan po hahantong itong isyong ito mga kababayan at mukhang siyempre yung nauna nating vlog hindi na rin nga po nagsisiputan yung mga kandidato ng alyansa. Diba? Sa Thanksgiving dinner. At tanging isa lang pumunta roon. Itong si Senator Lito Lapid. At kasama niya si Pangulong Marcos Jr. Maliban, wala na. Ang party na yun, mga kababayan, para po sa mga kandidato Lalo na yung mga nanalo. Imbitado pati yung mga natalo, yung buong alyansa. Pero wala ho. Mismo, pati yung campaign manager, wala ho di ba? So, mukhang labo-labo na ho at laglaga na ho itong mga kaalyado ng administrasyon. Okay, sa mga bago lang ho sa ating mga subscriber, mag-subscribe na po kayo, yung mga bago lang na nanonood dito po sa ating palatuntunan. At huwag niyo hong kalimutan na share at i-like ito pong ating YouTube channel. So, ulitin lang ho natin yung ating pinag-usapan sa ating vlog ngayon ay ito hong binabanggit ni Senator Ping Lacson na pinaka-corrupt yung 2025 budget. Binanggit niyo ho niyan matapos po ang proklamasyon at ngayon siya po ay Senator-elect. Dahil sa pagdating po ng June 13 ng tanghali, ay siya na po ay magiging formal, opisyal na senador dahil sa nag-uumpisa na roon yung kanyang 6 na taon na termino. Tapos naman mga kababayan, ay siyempre itong usap-usapan na mukhang magkakaroon po ng, ng pagpapalit na ng liderato diyan po sa Senado at siyempre numbers game din ho yan. Mananaig ang mayorya, mga kababayan. At pero may binabagit parang ito isingit ko lang ho ito mga kababayan na parang nainis daw ho tila nainis daw ho itong si Senate President Chis Escudero. Ito isingit ko lang ho ito ulit ito. Tinawag na glorified. Ay hindi, iba yan. Ito ho, itong Dapat siguro magkaroon. Tila napiko
Tumalikod si SP Cheese nang tanungin kung ano ang posibleng mangyari sa liderato ng Senado ngayong tapos na ang eleksyon. May ilang pangalan na ang lumutang, pero para kay Escudero, masyadong maaga pa para ito'y pag-usapan. Nagbabalik si Dexter Ganibe para sa detalye. Hindi pa man tapos ang 19th Congress, mainit ng usapin ang Senate leadership sa papasok na 20th Congress na magsisimula sa June 30 ng tanghali. Okay, so yun ho mga kababayan at ito ang binabanggit to ni Ng 19th Congress. Katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman agad. Palipasin nyo naman. Tapusin muna natin itong kongresong to. May 2 pa kaming linggo na marami pa kaming inaasahang mapapasa at maihahabol na mga panukalang batas. Balikan ko lang yung, kasi may Babalikan ka pa ron. Bukod kina Escudero at Okay, so yun po, no? Ang pahayag at reaksyon ni Senate President Cheese Escudero sa mga balibalita na posibleng magkaroon po ng pagbabago sa liderato ng Senado sa pagpasok po ng 20th Congress. So abangan ho natin mga kababayan. Pero meron po silang mga nalalabing sesyon, no? Sa June 2 ay babalik po at muling magsesesyon. Doon nga ho babasahin yung articles of impeachment laban po kay VP Sara Duterte para maging formal, no? Yung pag-i-impeach dito po sa ating pangalawang Pangulo mula po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pagkatapos po niyan, di ba, may timetable si Senator Escudero at July 30 ay sisimulan yung talagang paglilitis na. Pero ewan ho natin dahil sa marami ho ang mga haharang ho na matuloy ang impeachment sa 20th Congress dahil sa iyan po ay sinimulan sa 19th Congress at hanggang aabot ho yan sa Korte Suprema. So nako, magiging sabihin natin makulay at ang gagawin no na pagbubukas ng bagong sesyon no, sa 20th Congress. Posible magkaroon ng bagong Senate President at syempre ay ito ang impeachment ba trial ay matutuloy kay BP Sara dahil sa marami po nagsasabi, Senator Marcoleta, na hindi pa pwedeng ituloy yan sa 20th Congress kasi trabaho yan ng 19th Congress eh. Kanila yan eh. Hindi amin yan. So kung gusto, mag-ulitan. After 1 year, kasi may ban ho, may pagbabawal na kapag minsan lang sa isang taon, dapat na iniahabla o may kaso ng impeachment ang isang impeachable officer tulad po ng Presidente, Vice Presidente, Ombudsman, Chief Justice, etc. Okay, so maraming salamat po. Yan po at ang pinag-uusapan lang ho natin na kaganapan at ngayon talagang mukhang hiwalay na ang puti sa dikolor. Mga kasama sa kampanya, kaalyado, ngayon wala na, kanya-kanya na. Okay, maraming salamat. Pumuli, ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.